Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, ito, topic natin, isa sa mga tanong ng anak nung deliver natin. Okay? So, yung anak niya mismo nagtanong sa akin ng gagawin ng parent niya na retired. Okay? So, ang tanong, ano ba yung magiging source of income ng isang retired? Okay? So, pag retired ka na, hindi pwede wala kang income unless you are millionaire ka na talaga, di ba? Billionaire. Pero at least kung, after retirement, tingin mo medyo hindi pa sapat ang yung naging pera. O kaya naman sapat, kaya lang, you still want to have other source of income para magawa mo na yung mission mo sa buhay. Remember, sabi ko nga lahat tayo may mission sa buhay, di ba? Merong ipinapagawa sa atin si Lord na dapat nating gawin, okay? Na minsan dinidelay lang natin, okay? So, try to think about it. Ano ba talaga yung pinapagawa ni Lord sa atin, di ba? Merong pinapagawa. Sa akin, maraming pinapagawa si Lord, kaya lang, alam ko, gagawin ko siya after mga 3 years, okay? So, pero hindi yan ang ating pag-usapan ngayon. Ang sinasabi ko lang, meron pa tayong expenses after nating mag-retire or during pag-retired ka na, may expenses ka. Di ba mas malaki pa kami sa expenses natin eh. Health pa lang. Diyan number 1 mapupunta mga pera natin sa health natin. Uri ng buhay na meron tayo habang hindi tayo retired, sa lifestyle na dinidictate ng environment natin ay nako, imposibleng hindi tayo gumastos during our retirement. Kaya kanina, kumain lang ako. Siyempre, na-control ko yung frap ng dami sugar, pero hindi ko naman makontrol ang fries kasi yun na yung pwede kong kainin, di ba? So, naglagak na naman ako ng cholesterol sa katawan ko. Ang ibig sabihin, during our retirement, meron pa rin tayong mga expenses. So, ano bang gagawin natin? Ano ba ang pwedeng source of income ng mga retired? Okay? O kung ikaw ay 40 ngayon, or 50, 60, 70, o kasalukuyan mo ng retired na sa bahay ka, at 60, pwede ka pa eh. Meron ka pa pwedeng gawin. 65, meron pa. Marami pa. Okay? Actually, marami akong mga nami-meet na mga principal ng mga private school. Dati silang government employee, retired sila, and now they are working. Okay? So, hahanap tayo ngayon ng source of income. Ano ba yung source of income ng mga retired? Okay? So, dalawa. It's either you go to investment or you go to business. May choice pa tayo, May option tayo. Sa lahat ng mga retired yan, hello, at paitaas ang kamay. Yan. So, taas ng kamay lahat ng retired. Alright, or pa-retire na. Okay? So, ito yung source of income mo. Number 1, pwede kang mag-invest para may monthly ka. But you go to high-level investment. So, hindi na pwede dito. Siyempre, hindi na tayo pwede sa Pag-ibig MP2. Hindi na pwede tayo sa co-op na kukunti yung, hindi pwede kasi kailangan pinapatagal mo yan eh. So, punta ka sa merong investment na madali yung return. Pwede mo kuhanin monthly ang yung return. For example, sa high-level investment, so pwede po tayo sa Forex. Okay? So, I'm sure retired ka, meron ka nakuha pera. Portion of it, ilagay mo sa Forex, so monthly meron kang income. Okay? So, kung paano at magkano magiging return mo, mag-online coaching po tayo. So, message nyo ako sa aking page, Dr. Gigi Disunga, FB account, Gigi Disunga, or sa number ko, 0939-5254-311. Sulat nga natin number. Ba't wala akong number dito? 0939-5254-311. Ito kasi mga ina-ads natin. MJ7, 0917-553-0086, kay Ma'am Letty, sa lahat ng mga gusto mag-side job. Okay, so punta tayo. Okay, so message nyo lang po ako para sa inyong coaching. So, para ma-explain ko sa inyo ano ba yung Forex investment, paano kakikita dyan monthly, na magiging, kahit pambili mo ng gamot po, pwede mo kuhanin dyan, something like pamasyal, pan-shopping, pamisa-misan, so pwede, okay? Pwede ka magkaroon ng investment, meron kang source of income. High level nga lang, alright? Second, pwede ka pa mag-business. Okay? So, mali yung sinasabi nila na, matanda na ako, hindi ko na kaya yan, di ba? Hindi po, maraming umunlad na medyo may edad na when they started their own business. Nag-start sila mag-business, may edad na sila, di ba? So, para naman doon sa mga complaint natin na napapagod na tayo, ilang taon na tayo nagtrabaho, tapos papagurin naman natin sarili natin,
'Di ba? Normal naman po 'yan. Kasi kahit wala kang negosyo, may gagawin ka rin, mapapagod ka din, 'di ba? So, gumawa ka na nito. Ano yung pwedeng negosyo ng mga retired? Okay? Number 1, dalawa lang ang aking recommended. Okay? So, you go to franchise. Why franchise? Ang franchise po kasi, may established system na yan. So, medyo less ang stress. Di ba? So, may mag-a-assist sa'yo how to start sa launching ng yung business. Kompleto na yung system. Lalagyan mo na lang ng tao, hindi ka mahirapan. Then, para kang merong coach. Okay? May mentor. So, every now and then, may nagmo-monitor sa'yo, nagsasabi sa'yo, you do this, you don't do that, something like that. Okay? So, hindi ka mahirapan kung retired ka na sa franchise business. Okay? Less hassle. Alright? Kasi nga, meron taong tutulong sa'yo, sino yung mga yon? Yung may-ari. Diba? Yan ang isa sa mga advantages ng franchise. And isa pa, meron ng system na napakahalaga. You know, kaya marami pong negosyo hindi nagtatagumpay kasi wala silang system o mali ang system. Unlike pag franchise, proven na po ang system. Kaya nagtagumpay yan eh. Okay? Kaya nagtagumpay ang mga franchise company. Okay? Bakit po? Kasi nga, meron silang maayos na sistema. That's number 1 secret. Okay? And second, bukod sa franchise, eto, pag di ka pa rin masyado mapagod, magkakaroon ka ng income, now, it's time to do your passion. Yeah. So, dito ko pa lang nire-recommend ng passion. Pero kung ikaw 20 years old, 30 years old, magninegosyo ka, it's not about what you like. It's about what the community needs. Okay? So, hindi ko nire-recommend to sa lahat ng mga 20, 30 years old or 40 years old. Inire-recommend ko lang na mag-business ka using naka-align sa passion mo because medyo may edad ka na. Okay? Pag passion mo kasi, hindi ka pwede mapagod kasi you like what you're doing. Di ba? Parang ganito, naging passion ko na yung vlog. Kadarating ko, anong oras ba ako dumating? 7? So, 8 na. Nagbablog pa rin ako hanggang mamaya. Then, may coaching ako mamaya. Diba? But I never get tired. Diba? Hindi yung nagsasawa ako daily, no. I've been doing this for almost 2 years. Vlog, okay? Pero, everyday, na-inspire pa rin ako. Nagsusulat ng content. Diba? So, nag-iisip ng content. Ganun pa rin. Naging passion ko na siya eh, di ba? Gusto ko siyang gawin, yung nagsasalita. Alright? So, pag retired ka, when you are doing your passion, na yan ang negosyo mo. For example, marunong kang mag-painting, marunong kang, magturo, di ba? Passion mo yung pagtuturo, pwede ka pa rin magturo, di ba? So, pwede ka magkaroon ng tutorial center or private elementary school, pwede, di ba? Okay? So, yun yung advantage. Pag passion mo, hindi ka napapagod. Okay? Tsaka, isa pa, dahil passion mo yan, yung creativity level mo, medyo mataas. Kasi nga, alam mo kung anong gagawin, di ba? Marami ka nang na-encounter about that. You read a lot of books about it. So, in and out, alam mo na. Okay? So, yan. So, Giniverse, eto dalawa lang yan sa pwede natin pagpilian. Actually, marami tayong pwedeng pagpilian na negosyo. Okay? Sa retired. So, isa pa, dagdag ko lang, habol ko lang. Magdagdag ka rin yung business na, ayan, home base. Susulat na nga natin. Home base. Nababasa niyo po ba? Ayan home base. So, home base business na pwede sa lahat ng mga retired, okay? So, bakit po home base? Para nasa bahay ka lang din. Okay? Maganda nga yung home base na by order lang. So, if you love cooking, baka gusto mong magluluto ng mga pansit, merienda, kalamay, na may assistant ka naman para di ka masyadong mapagod. Diba? So, pwede. Okay? So, mga home-based business na pwede mong gawin. For example, IT ka. So, pwede kang mag-troubleshoot, dalhin lang laptop sa'yo. Diba? Okay, gumawa ka ng mag-advise ka. Or kung naging matagumpay ka sa negosyo, pwede kang magkaroon ng coaching. Diba? Mentoring program para sa pupunta lang sila sa iyo, then mimit mo ng 1 hour, 2 hours once a week. So may mga clients ka na and siyempre babayaran ka po nila. Okay? So yan po sa mga retired to okay? Sa mga retired, ayan, so meron ka pa rin source of income. Tandaan natin, hindi porke retired tayo, stop na tayo. So hindi na tayo maghahanap buhay, di ba? Kailangan po natin yan. Dahil nga pag retired ka, mas, I believe, lumalaki expenses mo, di ba? At marami tayong gustong gawin. Ako na sa akin kasi at present, hindi pa ako retired, but I'm 45. Parang mas marami akong gustong gawin. Tingin ko pag 50 ako,
mas marami pa akong gustong gawin. Akala ko when I reach 30, stop na yung gusto mo. Hindi pala. As you grow old, dumadaming desire ng puso mo. Okay? Dumadaming gusto mong gawin. Alright? So, kailangan meron kang source of income to sustain, di ba? Para masustain mga gusto mong gawin sa buhay. Okay? So, paano? Dalawa, investment, high level. Kung paano high level investment, so message nyo ako for coaching. Okay? And business, 3 klase. Dinagdagan ko ng isa. Franchise, passion, and home base. Okay? So, yan. Alright. So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. OFW, kahit dito sa Pilipinas. Okay? So, para pag nag-retire sila, ready na sila. Pa-retire pa lang o retired na para magkaroon sila ng source of income. Alright. So, thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. And, let's go! Let's go!